Viewer discretion is advised. Sa video na ito, isisiwalat natin ang istorya ni Aswad Allende o Eric McHale. Siya ay Amerikanong mahilig sa musika at isa ring direktor na naging kilala dahil sa mga nakakadiring pangyayari sa kanyang pamilya. Si Aswad ay pinanganak noong December 15, 1957. Ito ay sa Paterson, New Jersey. Nagbago siya ng pangalan mula sa pagiging Eric McHale papunta sa Aswad Allende. Ito ay matapos siya mag-convert sa Islam. Bagamat may mga magkakaibang ulat tungkol sa kanyang lugar ng kapanganakan, malinaw na matagal siyang namalagi sa Florida at Alabama. Pagkatapos sumumpa sa unang pilar ng Islam o ang Shahada at magpa-convert sa Islam, ay pinili niyang gamitin ang pangalang Aswad Allende. Ang Aswad ay nangangahulugang black or itim sa Arabo. Pero ang kanyang apelyido na Allende ay hindi naman galing sa wika ng Arabo, kundi mula sa wika ng Nigeria na Yoruba. At ang kahulugan nito ay, we give praises when he came. Sa kanyang kabataan, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa musika, natutunan ang pagtugtog ng maraming instrumento at nag-aral ng mga pelikula. At sa paglipas ng panahon, natagpuan niya ang babaeng inaakala niya magiging tanging pag-ibig niya sa kanyang buhay. Si Aswad at si Beverly ay kinasal noong 1970, kaya't nasa 20 si Aswad nung ito ay nagkaunang asawa. Noong mga panahong iyon, si Aswad ay may magandang karera sa musika. Sa edad na 18, nakatrabaho pa niya si Bob Marley nang maging bahagi siya ng banda na Wailers. Dumalo rin siya sa mga pagtatanghal sa Grammy Awards noong 1980. Karamihan sa kanyang trabaho ay ang pagsusulat ng mga kanta at kapag siya'y nasa bahay, agad itong naghahanda para sa kanyang susunod na project. Noong 1996, nag-direct siya ng isang award-winning music video para sa banda na The Fugees na kanyang dinirect ang buong album na may music videos. Isa ito sa malamang na tinuturing na pinakamataas na tagumpay sa kanyang karera. Si Aswad ay isang taong may malalim na pananampalataya, nagtuturo ng espesyal na pag-aaral sa kanyang reliyon kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ito'y tuwing Sabado sa kanilang tahanan. Ngunit sa likod nito ay may mas madilim na mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay bilang asawa at ama ng 9 niyang anak. Sa pahayag mula sa kanyang pamilya, kinokontrol ni Aswad ang sarili at palagay niya ay isa siyang propeta at ginamit niya ito para abusuhin ang kanyang asawa at mga anak. May intensyon siyang gamitin sila upang ipanganak ang mga apo sa sarili rin niyang mga anak. Iniulat na may relasyon siya sa 5 sa kanyang 6 na mga anak na babae. At may mga pagkakataon na may kinuha pa itong ibang babae o girlfriend na sumama sa pang-aabuso o panggagahasa sa kanyang sariling anak na mga babae. Palaging dinadahilan ni Aswad ang pang-aabuso bilang pagsasanay daw sa kanyang mga anak para maging dalaga. Sa bandang huli, natuklasan ng asawa ni Aswad ang mga pangyayaring ito at kinausap siya. Ngunit si Beverly ay nakatikim din ng sinturon na ginagamit ni Aswad sa pagpapahirap sa kanilang mga anak. Si Beverly ang nag-iisang ina ng lahat ng mga bata na inabuso. Ngunit hindi ito nagsumbong sa pulisya dahil palagi siyang natatakot na baka bubugin din siya ng kanyang asawa hanggang sa mamatay o patayin siya sa kanyang sariling tahanan. Ang kalagayan ng pamumuhay ng asawa at mga anak ni Aswad ay masasabi na labis na di makatarungan dahil madalas wala silang tubig o maayos na inidoro. Nung isinilang ang unang anak mula sa isa sa kanyang mga anak na babae, sinabi niyang ito'y bilang kalooban ng Diyos, ito'y upang ipawalang bahala ang pang-aabuso at mga gawain niya sa kanyang mga anak. Sinasabi na ang mga pang-aabuso na ito ay tumagal sa loob ng 30 years. Ang mga bata ay tinuturuan sa loob lamang ng bahay para mawala ng koneksyon sa labas at maaring marami sa kanila ay walang mga pangunahing documents tulad ng Social Security Card or IDs. Marami sa kanila ay hindi nakatanggap ng birth certificates ng ilang taon pagkatapos isilang. Tuwing nais niya galawin ang isa sa kanyang mga anak na babae, ay niloloko niya sila at pinapaisip na ang kanyang ginagawa ay para lang sa kanila at dapat nilang maramdaman na sila ay espesyal. Sinasabi pa niya sa kanila na ito raw ang paraan kung paano tinatrato ng bawat ama ang kanyang sariling anak na babae. Ang mga baluktot na paniniwala ay tinatag niya sa kanyang tahanan at nagpapakita ng kanyang sarili bilang siya lamang ang dapat makita at siya lamang ang dapat makilala ng mga anak niyang babae. Kung sino man ang may alam ng pagkakamali ng isa sa mga anak o ng kanyang asawa ay dapat makipag-usap direkta kay Aswad lang mismo. Alam ng asawa niya ang lahat ng krimeng ginagawa ni Aswad at alam niya ang mga tamang gagawin
na maaring gamitin sa kanyang asawa, ngunit hindi niya ito ginagawa dahil takot siya sa bugbog ng kanyang asawa. Sa matagal na panahon, tuwing pinaparusahan niya ang kahit isa sa kanyang mga anak para sa pinakamaliit na pagkakamali sa tahanan, sinasabi niya sa kanilang lahat na pumaikot sila sa bata na kanyang gugulpihin. Madalas niya itong ginagawa kay Aziza Kibibi, ang kanyang panganay na babae. Ang mga bata ay pinahihintulutan lamang manood ng ilang cartoons sa telebisyon at bawal manood ng anumang palabas na nagbibigay sa kanila ng introduction sa mga social norms o kung anuman ang normal na ginagawa ng isang pamilya. Madalas ang mga pagpalo niya ay sobrang mabigat na nagdudulot sa bata na mahirapan huminga. At kinakatwiran pa niya na ito'y bilang kalooban ng Diyos. Pinapakita ni Aswad ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga anak at sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng mga ganitong baluktot na paniniwala na tinuturing na normal sa kanilang pamilya. Dahil sa laging nasa loob ang pamilya, ang mga batay walang alam kundi ituring na normal ang mga ginagawa ni Aswad. Isang gabi, nung bata pa si Aziza, ay nagising ito nang dumating ang kanyang lola mula sa pamilya ng kanyang ina na nagbalita na si Aswad ay may ibang karelasyon. Kaya nagpatawag ng pulisya sa kanilang tahanan. At si Aziza, ang panganay na anak, ang inatasang alagaan at manguna sa kanyang mga kapatid. Nakita niya kung paano makipagkamay ang ama sa mga pulis at makitang nagtatawanan sila sa insidenteng naganap. Ang natutunan ni Aziza sa pangyayaring iyon na bilang isang 8 taong gulang ay ang kanyang ama sa palagay niya ay hindi nagkakamali at ito'y patunay sa kanya ng anumang kapangyarihan na kanyang pinapakita. Ilang linggo pagkatapos ng pangyayaring ito, nagsimula ang mga kakaibang relasyon sa pagitan ni Aswad at ng kanyang panganay na si Aziza. Nang kontrahin ito ng kanyang asawa, sinagot siya ni Aswad sa pamamagitan ng matinding pagbugbog nito tulad ng kanyang ginagawa sa mga bata. Isa sa kakaibang pangyayari ay nang bumili siya ng singsing upang mag-propose sa kanyang panganay na anak na si Aziza. Ito'y upang panatilihin ang kanilang pamilya na lumayo sa mga otoridad. Si Aswad ay hindi nagdadala ng kanyang pamilya sa ospital, kaya't ang unang anak na isinilang ni Aziza ay sa bahay lamang pinanganak. Ginamit niya ito bilang pangangatwiran na lahat ng ginagawa niya sa kanyang pamilya ay kagustuhan ng Diyos at wala siyang ginagawang mali. Pinahayag pa niya na ginagawa niya ang lahat para mapanatili ang kalinisan ng dugo ng kanyang pamilya. Marahil may magtatanong kung bakit walang sumubok na tumakas sa kanila. Ang totoo, may mga plano sila para makatakas at nagplano rin sila na patayin si Aswad. Naggagawin ng mga anak niya dapat, ngunit hindi ito natuloy dahil sa iba't ibang dahilan o pangyayari na pumigil sa kanila sa pagligtas sa kanilang sarili mula sa pang-aabuso ng ama. Isang araw, hindi nagtagal, pagkatapos ipanganak ang sanggol na lalaki, mga 5 buwan lamang pagkatapos nagkaroon ito ng seizure. Kaya't inisip ni Aswad na ipadala ang ina ng sanggol, si Aziza, na makakasama ng sanggol sa ospital. Sa pagkukumpleto ni Aziza ng mga papeles, kinailangan niyang ilista si Aswad bilang kanyang ama. Ngunit dahil siya rin ang ina ng sanggol, kinailangan rin niyang sagutin ang pangalan ng ama ng sanggol. Nasinulat din niya ang pangalan ng kanyang ama na si Aswad. Isang social worker sa ospital ang kumausap kay Aziza at nagsimulang magtanong. Dahil dito, tinanggal ang pangangalaga kay Aziza ng kanyang ama. Ang magandang bahagi sa sitwasyong ito ay hindi na maaaring abusuhin ang ibang anak ni Aswad na menor de edad, ngunit ang mga anak niya na 18 pataas ay nanatili sa kanyang tahanan at nagpatuloy siya sa kanyang masamang gawain na pang-aabuso sa kanyang mga mas matandang anak na babae. Narealize ng mga ito na wala silang kasalanan at nagrebelde sila dahil alam na nila ang kanilang ama ay ang pinaka-problema. Dahil dito, naunahan sila ni Aswad, tumakas ito, ngunit hindi kayang mabuhay sa sarili o sa mga kahihiyang ipinadama niya sa kanyang sariling pamilya. Si Aziza kasama ang kanyang mga kapatid ay nagbigay ng buong salaysay sa isang police detective tungkol sa lahat na nangyari sa kanilang tahanan. Subalit, hanggang hindi nakikita si Aswad ay hindi pa natatapos ang takot nila. Hanggang isang araw noong 2006, nahuli si Aswad ng mga detective habang sinusubukan niyang sumakay ng eroplano pa South America. Marahil sa bansang hindi siya masyadong kilala. Sa paglilitis, may kaunting komplikasyon sa timeline ng mga kaganapan, kaya nagkaroon ng mahabang proseso ng paghahatol para kay Aswad. Pero sa huli, nagresulta ito sa mahabang panahon ng pagkakakulong niya. May mga ulat na nagtangka itong kidnapin ang kanyang mga anak noong taong 2000 at insidente ng pang-aabuso noong 2002. Noong July 27, 2013, hinatulan siya ng 50 years na nadagdagan ng 40 years na sentensya. Ito ay parang habang buhay na sentensya na
At noong panahon na iyon, 55 years old na si Aswad. Ang orihinal na mga kaso ni Aswad ay may 28 na krimen na naitala kabilang ang pang-aabuso sa bata, panggagahasa, panganib sa mga bata at marami pang iba. Ngayon si Aziza, ang panganay na anak, ay nakagraduate na sa kolehiyo na may 2 degree, isang kilalang author, tagapagsalita at podcaster. May 2 aklat siyang sinulat na may pamagat na Unashamed, A Life Tainted, Volume 1 and Volume 2. Nag-host din siya ng isang radio show na tinatawag na Up Close and Personal. Ang kanyang tagumpay ay nagiging inspirasyon sa marami. Nagpapakita na kahit saan man manggaling ang tao, may pag-asa at lakas na maaring mahanap sa kabila ng mga pagsubok. Si Aziza ang tagapagtatag at pangulo ng Precious Little Ladies Incorporated, isang non-profit charity na naglalayong makatulong sa paglikha ng edukasyon at mga resources para sa mga batang babae at kababaihan upang makataka sa pang-aabuso. Hindi hinahayaan ni Aziza na ang mga sugat mula sa kanyang nakaraan ay magpatigil sa kanya. Aktibo siya sa mga social media at patuloy na binabahagi ang kanyang mga karanasan. Siya ay patuloy na nagbibigay ng mga donasyon para labanan ang pang-aabuso sa mga bata. Ayon sa ulat, ang kanyang net worth ay $2 million itong 2024. Ano ang nangyari sa asawa ni Aswad? Ang dating asawa na si Beverly ay naninirahan ngayon sa East Orange, New Jersey, United States. Nanatili ang kanyang buhay na pribado kaya't walang masyadong impormasyon tungkol sa kanya online. Kamusta naman si Aswad Allende? Ang tanging magandang nagawa ni Aswad ay isang kilalang music video, ang Killing Me Softly. Maliban dito, wala na siyang nakamit sa kanyang buhay. Ngayong 2024, ang tansya na net worth ni Aswad Allende ay tumataginting na $0 dahil siya ay patuloy na naglilingkod at magpapatuloy na maglilingkod sa bilangguan sa buong buhay niya. Ang istorya na ito ay sobrang malungkot na kung saan isang ama ang nagwasak ng 1 dekada sa buhay ng kanyang sariling mga anak at asawa. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba ng kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!